Magandang araw mga bata. This is Sir Mark. Okay, nung nakaraan pinag-aralan natin sa MAPE ang uri ng nota at pahinga. Okay, ngayon naman ito yung continuation. So time signature o palakumpasan at rhythmic pattern. So bago tayo tumungo sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. So nung nakaraan pinag-aralan natin ang iba't ibang simbolo ng nota at pahinga. So pinag-aralan din natin ang bahagi ng nota. So meron ditong stem, head, and tail. Fast forward na natin. So simboling pang musika, pinag-aralan din natin. So meron tayong tinatawag na bar lines at double bar lines. So yung double bar lines, makikita ito sa bandang dulo ng eskala. At yung double bar lines naman, ito naman yung humahati dun sa bawat sukat o measure ng isang composition. So meron din tayong pinag-aralan, dalawang pangkat, yung nota o note at rest o pahinga, na kung saan ang nota o note ay klase ng nota na nagtatakda ng tunog at ang rest o pahinga, ito ay klase ng nota na nagtatakda ng panandaliang pagtigil ng tunog. So sa pangkat ng mga nota o note, nariyan ang whole note, half note, quarter note, eighth note, at 16th note. Next, sa pangkat naman ng pahinga o rest, nandyan ang whole rest, half rest, quarter rest, eighth rest, at 16th rest. So pinag-aralan din natin yung halaga ng nota at pahinga. So nandyan ang whole rest na kung saan ay tumatanggap ng 4 na kumpas tulad sa whole note, and so on and so forth. So i-fast forward na natin. Kung gusto nyong balikan yung ating aralin, so pwede nyo siya uling panoorin sa YouTube channel ko. Ngayon ay dadako na tayo sa ating aralin. So time signature o palakumpasan, na kung saan ay malalaman din natin ang rhythmic pattern o naaayon na rhythmic pattern depende sa time signature o palakumpasan. So sa palakumpasan, ito yung madalas nating nakikita o ginagamit. So meron tayong 2-4, 3-4, and 4-4. So example, ayan, gagamit tayo nitong eskala mamaya. So ang palakumpasan o time signature ay nagtatakda ng bilang ng kumpas sa isang sukat at ang uri at bilang ng nota o pahinga na dapat ilagay sa isang sukat. So mamaya mayroon tayong mga halimbawa dun sa 2-4, 3-4, at 4-4. So yan, yung tinatawag nating bar line. So yan yung nagsaseparate sa bawat sukat. So ang double bar lines naman, makikita yan dun sa huling bahagi ng isang composition. So ibig sabihin ay patapos na or panapos. So meron tayo ditong sukat o measure. So meron tayo ditong 3 bahagi. So ito yung unang bahagi, pangalawang bahagi ng sukat, at pangatlong bahagi ng sukat. So pwedeng mas madaming bahagi yan ng sukat. Depende kung gaano katagal yung isang tunog o isang kanta. Okay, ngayon dumako na tayo dun sa unang time signature na 2-4. So ano nga ba ito? Ang palakumpasang ito ay may dalawang bilang na kumpas sa isang sukat. So madali lang naman siya kung ano yung nasa taas na number o numero. Ibig sabihin, ito yung magtatakda ng bawat kumpas o beats sa isang sukat. Okay, magkaroon tayo ng isang halimbawa. So dito, yan, nakita nyo yung bar line. So dito meron tayong 3 bahagi ng sukat. 1, 2, 3. Ito ay palakumpasang 2-4. Ilagyan natin ng mga nota at pahinga. Okay, tingnan natin yung mga rhythmic patterns. So, ang rhythmic patterns natin dito ay kailangan ang value ng bawat sukat ay
dalawa. So tingnan natin, doon sa unang sukat, ito, so meron tayong dalawang quarter note. Alam naman natin na meron itong tag isang value ng kumpas. So pag tinotal natin ito ay may kabuuang dalawang kumpas. So yan. Next, dun sa pangalawang bahagi, so meron tayong quarter rest at saka quarter note. Again, meron siyang tag isang kumpas o beat na pag tinotal natin ay dalawa. Tama naman. Next, meron din tayong full rest na ang katumbas nito ay 2 beats o dalawang kumpas. So nakikita nyo, sa bawat sukat ay merong rhythmic pattern na tigda dalawang kumpas na kung saan ito ay naayon sa pulso ng palakumpasang 2-4. Next, yung pangalawang time signature o palakumpasan 3-4. Ano naman ito? So ang palakumpasang ito ay tatlong bilang na kumpas sa isang sukat na siyang kumukuha ng isang bilang mula sa apating nota o pahinga. So kung kanina ang rhythmic pattern natin ay dalawa dahil yun ay 2-4, ngayon naman 3 na yung magiging rhythmic pattern natin kasi tayo ay nasa palakumpasang 3-4. So dito again meron tayong tatlong bahagi ng sukat o measure. So tingnan natin yung rhythmic pattern. Kailangan ito ay tigta tatlo bawat bahagi ng sukat o measure. Tingnan natin sa quarter note at saka half notes. So meron itong 1 and 2. Next, meron tayong 8 rest na dalawa. So may 1 half and then full rest. Ito naman ay dalawang bahagi ng kumpas o 2 beats na pag tinotal natin ay sumusunod pa rin sa rhythmic pattern na 3 beats. Next, meron tayong quarter rest, quarter note at dalawang 8 note. Yan. So pag tinotal natin yan ay may kabuuang bilang din na 3. Next, sa type signature naman ng 4-4 o palakumpasang 4-4. So ano naman ito? Ang palakumpasang ito may 4 na bilang na kumpas sa isang sukat na siyang kumukuha ng isang bilang mula sa apating nota o pahinga. So kung kanina ang bawat sukat o measure sa bawat bahagi ng isang komposisyon ay kanina ay 2 at 3, ngayon naman kailangan ang maging rhythmic pattern natin dito ay 4 dun sa bawat sukat. So tingnan natin. So tayo ay nasa palakumpasang 4-4. So may 3 bahagi ng sukat. Tingnan natin, dapat ang rhythmic pattern nito ay 4 bawat bahagi o pangkat. So yan, half note at saka half rest. So may tigdalawang beats o kumpas. So pag tinotal natin to, ang rhythmic pattern nito ay 4. Next, dun sa pangalawang bahagi naman ng sukat, again, rhythmic pattern uli ay 4. Next, dun sa panghuli ay, ayan, may tigi-isang value bawat quarter note, dalawang quarter note at saka dalawang quarter rest na kung saan ito ay may kabuuang halaga ng 4 beats. Katulad dito sa una at saka sa pangalawa na kung saan ito ay naayon sa pulso ng palakumpasang 4-4. Okay, para sa ating short test, kay maghanda, ito ay may 2 bahagi. So, ang unang bahagi, tukuyin ang time signatures o palakumpasan. Yung ikalawang bahagi naman ay hahanapin nyo yung nawawalang nota at kayo kukuha ng sagot sa nasa loob ng box. Okay, bibigyan ko kayo ng sapat na oras para ito ay nasagutan at ito ay nagsisimula na ngayon. Kamusta? Siguro pwede na nating iwas to. So sa number 1, number 2, number 3, okay, hanapin nyo lang yung rhythmic pattern. So ang rhythmic pattern sa number 1 ay, kung mapapansin nyo, sa bawat sukat ay merong kabuuang halaga na tigta 3. So kaya siya naging 3-4.
Next, dun sa pangalawa naman, so ang rhythmic pattern niya ay bawat sukat ay mayroong kabuuang halaga na 4. So kaya siya ay 4-4. Next, dito ang rhythmic pattern naman niya ay may tagdalawa. So kaya siya naging 2-4. So ang nawawalang nota o pahinga doon sa number 4 ay half note. At dun sa isa ay quarter rest. Kasi ang rhythmic, ito ay nasa palakumpasang 3/4. So ang rhythmic pattern niya ay tigta-tatlo. Kailangan sumunod siya o naayon siya dun sa pulso ng palakumpasang 3/4. So congratulations kung nakuha nyo ng tama lahat yung items na yon. So napag-aralan natin ang iba't ibang time signature o palakumpasan na 2/4, 3/4 and 4/4. So sa palakumpasang 2/4, ito ay may dalawang bilang sa bawat sukat. Okay, next. Dun sa 3/4, ang palakumpasang ito ay may tatlong bilang na kumpas sa isang sukat. At yung huli ay palakumpasang 4/4 ay may 4 na bilang na kumpas sa isang sukat na siyang kumukuha ng isang bilang mula sa apating nota o pahinga. Sana ay lubos yung naunawaan ng ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Again, this is Sir Mark. Hanggang sa muli nating pag-aaral.